Tayo po ito kayo, tayo magpapasimula na sa ating gawain. Kumusta po? Masaya po tayo na ulit sa bulwaran ito para magpuli sa ilaw. Tayo po magbatian mga kapatid sa harap, likod, buwan tayo ng tutong sa ipahay natin na tayo siya rito. Para tayo magsimula, tayo po tumayaw, tumawa, ngiti, tumayaw. Hindi po. Kasi tayo po sa buhay na ito. Natin po rin pasalamatan sa araw. Sabi ko sa Pahayag 7:12, sinabi nila, Amen. Awit 66:2. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagat na papuri sa kanyang ibigay. Awitin siya nang may luwalhati sa kang kalalulati ay isa kanya. Tayo din mamit sa ating Panginoon.
O Diyos, ibigin ka. Isisigla sa iyong bigyan ng simula. Sabi sa bayan, 7:12. Sinabi nila, Amen. Sa aming Diyos ang kapulihan, kalugulahatian, karunungan, pasasalamat, Jesus, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay magpakailanman. Amen. Tayo'y patuloy na umawit sa ating Panginoon. Oh
paa, Panginoon, ay patuloy namin naranasan ang biyaya, ang buhay na patuloy na namumuna ng mga Senyor. Lord, salamat dahil tuloy na napakabuti mo na sa buong buhay namin, Panginoon, ikaw na yung aming kailangan namin. Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa amin. Lord, salamat dahil ka namin pinupurihan, pinasasalamat at sa iyong kakilala, makapangyarihan mo pangalan in Jesus' name. Amen. Okay na? Hallelujah! Minsan pa palapakan po natin ang Panginoon, Diyos sa buhay, Diyos sa mga Panginoon, dapat papurihan at pasalamatan. Amen po ba mga kabiyaya? Hallelujah! There's a joy in the house of the Lord. Amen? Pati po matabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored, pinagpala at pinapuran. Amen? Do you believe that mga kabiyaya? Do you always believe that? Do you confess that every day? Come on, gawin po natin ngayong umaga. Let's shout, I am Charito! I am Charito! I am blessed and highly favored! I am blessed and highly I am a child of God! I am a child of God. Salamat sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Tunay na tayo po ay pinagpala at pinagpunan at syempre tayo po. Kaya po nangyari dahil tayo po ay anak ng Diyos. Today we're going to talk about we are complete in Christ. So hindi po tayo kulang, kundi tayo po ay kumpleto. Hindi naman katabi mo. Hindi naman yung kulang-kulang. Hindi naman mukhang kulang. Alam mo, baka may kulang sa kanya. Okay? So tayo po ay kumpleto dahil sa ating Panginoong Jesus. But before that, let's commit this verse to the Lord. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, makapangyarihan, pinupuli po namin. Maraming po salamat sa pagsama sa pag-aapitan. Salamat, Panginoon, dahil lagi po namin kasama ang iyong banal na presensya. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay iyong mga anak. Kaya po kami narito sa bulwagan ito.
Maraming salamat po na inaakit po namin na katagumpayan ng gawain ito. Ikaw po mangusap sa amin at ipaalam mo po sa amin ang dapat po namin malaman bilang anak po. Salamat Panginoon sa iyo po mataas ang pagpuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po may sabi ng Amen. Palakpakan po natin. Sa mga nagdaang linggo, mga napag-aralan po natin. Next. Yeah. Okay, ito po ay 14. Ay pang-15 po ngayong araw. Okay, in Christ I am perfectly loved by God. Gusto po, sabihin po natin ito ng malakas. Yung dumadagundong sa gusaling ito. Okay? Number 1, in Christ I am Perfectly loved by God. In Christ I am Completely forgiven. In Christ I am Righteous and holy like God. In Christ I am A child of God. In Christ I am A new person inside. In Christ I am Blessed and highly favored. I am Chalito. In Christ I am Rich and godly. In Christ I am Healed and healthy. In Christ I am Anointed to serve. In Christ I am Ambassador of Christ. In Christ I am Divinely protected. In Christ I am Inseparable from God. In Christ I am Redeemed from the curse. and in Christ I am. God's new Ito habitation. napag-aralan po natin last week yung God's new habitation and pang-15 po today. In Christ, we are complete. We are complete in Christ. Okay? Kompleto po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. I want to share with you 3 things today. Number 1, the foundation. Number 2, the description. At alam ko naman na sanay na kayo. Sa huli pag-uusapan po natin ng application. Complete in Christ. Unahin po natin, number 1, the foundation. Ano po ang meron dyan? In Christ, I am complete. Okay? At hindi po tatandaan, kay Kristo, tayo po ay complete. Wala na pong kulang. Hindi po tayo kulang-kulang. Okay? Kaya pag nakita mo ang katabi mo, at nakita mo si Kristo, hindi siya kulang-kulang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kulang-kulang. Kasi may nagsabi kanina. Nagsabi yata kanina kulang-kulang eh. Kapag wala ka kay Kristo, ikaw ay kulang. Okay? Malaking-malaki ang iyong kulang. Hindi po ito kung minsan nabibigyan ng pansin ng mga tao. Nakakala nila ay kumpleto na sila. Meron silang malawak na lupain, masaganang pamumuhay, at pamilya. Pero at the end of the day, meron pa rin silang malaking kulang kung wala si Kristo sa kanila. Sabi po sa Colossians 2, verse 10, and you are complete in Him, who is the head of all, principality and power. Ang complete po dyan sa Greek ay plero. Plero. Ang ibig sabihin po niyan ay, nakahulugan niya ay complete, not lacking anything. Not lacking anything. Fully furnished. Walang kulang. Hindi kulang-kulang. Tapos. Buo. Okay? Walang not lacking anything. Walang kahit na anumang kulangan. Okay? Ang tawag sa kanya ay plero. Kaya ang tawag mo sa katabi mo dapat ay plero. Sabi mo sa katabi mo, plero. Paglabas ko ng simbahan ito, nabago ba pangalan mo? Plero. Pero hindi na tayo. Totoo naman, tayo po ay complete in Christ. Lagi nating tatandaan. Kaya lamang tayo naging kompleto ay dahil lamang kay Kristo. Hindi tayo naging kompleto
dahil sa ating sarili naman. Madalas, hinahabol natin sa buhay na ito, maging kumpleto tayo, kailangan may bahay, kailangan may lupa, kailangan may magandang trabaho, kailangan may anak. May nakalimutan ka, kailangan unahin mo muna ang Diyos bago maging kumpleto ang lahat sa iyo. Okay? Hindi po sa mundong ito at sa ating gawa lamang kaya po tayo nakukumpleto. Nakumpleto po tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin tayo. Mga kapatid, madalas ako may mga nakakausap ng mga financially stable, lahat ng luho, nakukuha, pero sa huli biglang sasabihin na malungkot siya. Para bang may kulang. Okay? Laging ganyan ang nasasabi. Malaki ang kulang kung wala ka kay Kristo. Okay? Napakalaki po ng kulang kung wala tayo kay Kristo sa mundo ito. Pag pinag-usapan natin ng completeness, tampok na tampok dyan ng money, family. Kumpleto na ako pag nagkaroon ako ng bahay. Kumpleto na ako pag nagkaroon ako ng sasakyan. Kumpleto na ako pag nagkaroon ako ng asawa at ng anak. Kumpleto na ako. Pag dumating ng ganito, ganyan, marami pang bagay. Ikaw minsan ganyan ang ating mga pinapangarap. Bata ka pa lang, at nag-aaral ka pa lang, iniisip mo na, para makompleto ang buhay ko, kailangan ko ng magandang trabaho. Pag nagkaroon ako ng magandang trabaho, kailangan ko makabili ng bahay, kailangan ko makabili ng sasakyan, financially stable, kailangan ko makabili ng ganito, etc. Magkakaroon ako ng pamilya, magkakaroon ako ng anak. Usual, yan po ang iniisip natin mga tao. Diba? Nakakaroon kayo ng mentor. Anong pangarap mo? Sabihin nila, pangarap nila. Gusto nila makatapos sa pag-aaral, gusto nila ganyan, ganito. Sa mundo nito. Pero mga kapatid, sa totoo lang, para makompleto lang ang buhay mo, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Amen? At pag nagkaroon ka ng Panginoong Jesucristo, I'm sure, lahat ng ikasasaya mo, ibibigay ng Diyos sa tamang oras at panahon. Amen? Sinong magulang ang nanaisin na kanyang mga anak ay hindi masaya? Kayo pong mga may mga anak, yung mga may anak po. Okay? Yung mga may anak lang po ang kausap ko, hindi yung mga may anak. Yung mga may anak. Kayo po ng mga may anak, ano pong gusto ninyo sa inyong mga anak? Nangyari. Di ba mapabuti siya? Mapaayos ang kanyang buhay? And higit ang Diyos na mabuti kaysa sa ating mga tao. Tama po? Higit ang Diyos, kaya higit ang pangarap ng Diyos sa kanyang mga anak. At ang mga anak ng Diyos ay kayo yun. Kaya ang gusto ng Diyos ay maging masaya ang buhay natin dito sa lupa. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Alam niyo, nataon din, habang po ako ay pinag-aaralan ko po ang series dito. May nakausap po ako last 3 days. Last 3 days na, nakausap ko. Kamutuan kami. Siya ay may edad na, 60 plus na. Nagkakwento siya sa akin ng tungkol sa kanyang buhay. Madami na siyang naipunda. Financially stable. Parang financially stable. Ang apartment niya, ang dami. Ang dami niyang apartment na naipunda. Yung kalakasan niya, talagang magaling siya sa pera, naipundar niya lahat. And then kumikita siya ng malaki. Malaki ang kinikita niya monthly. Na wala na siyang ginagawa ngayon. Kumukubra na lang siya ng pera kasi dami yung apartment na napatayo. Mahusay na negosyante. Meron siyang isang asawa at meron siyang isang anak. Kwento niya sa akin. Biglang sinabi niya sa akin habang binibida niya sa akin ang kanyang katagumpayan sa mundong ito. Financially stable. Biglang niyang naisingit para may kulang.
malungkot siya. Meron siyang problema. Kasi, ang problema niya, ang anak niya, iisa lang ang kanyang anak. At yung anak niya na yun ay na-aksidente. At tinamaan ang kanyang pag-iisip. At naging parang special ang kanyang anak. Ang pinoproblema niya malaki ito. Alam mo, may pundar ko na lahat, financially stable na kami mag-asawa, pati ang anak ko, marami siyang mamanahin, kaisa-isang anak. Pero ang problema ko malaki. Alam mo kung ano? Pag ako nawala na at ang aking asawa, hindi ko alam kung ano magiging kapalaran ng anak ko. Kasi ang anak niya, alagain. Hindi kayang iwanan, hindi pwedeng iwanan. Yun ang problema niyan, laki ng problema niya. Just imagine. Just imagine. Nung siya, kalakasan niya noon, naging financially stable na siya ngayon. Dahil sa kanyang pagsisikap, magaling sa negosyo, magaling sa pera. Pero bakit meron pa rin siyang problema ngayon? Ang laki ng problema niya. Sabi niya, ayokong dumating yung time na ako ay mawawala na. Hindi ko alam kung ano mangyayari na palaran sa anak ko. Yung anak niya, kukupra na lang sana ng pera dahil ang daming apartment na napatayo. Pero na, punong-puno pa rin siya ng doubt. Punong-puno pa rin siya ng pag-aagam-agam. Dahil hindi niya alam kung ano magiging kapalaran ng kanyang anak pag iniwanan. Kapatid, hindi naputo yung aming usapan, ipapasok ko na sana ang Diyos. Naputo lang aming usapan. Bigla na lang may dumating. At ang sabi niya lang sa akin ay parang may kulang. Ano ang sagot? Ito po. Ito po ang kulang. Si Kristo. Si Kristo ang kulang. At pag wala si Kristo, malaki po ang pagkukulang. Amen. Sapat po ang biyaya ng Diyos sa atin. Mahirap isipin, mahirap kalkulahin, pero kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka kulang. Sapat ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen. Para pakalagay natin ang kay Kristo, lagi niyo pong tatandaan, kay Kristo, panatag tayo. Sa biyaya, panalo tayo. The question is, ito po ang pinakamahalagang question. Pinakamahalagang tanong sa buhay niyo. Ang dami na kayong napagdaan ng tanong, ano? Lalo sa mga estudyante, mga question and answer. Napakadaming tanong na yung napagdaanan, pero look at my eyes. Ito pong tanong na ito, ang pinaka-importanting tanong na may tatanong sa inyo. Ready na ba kayo? Ito, are you in Christ? Yes. That is a very important question na narinig mo. Alam ko maraming question and answer kayo na pagdaanan nung kayo ay high school, kolehiyo, at hanggang sa nag-aaral pa yung iba rito. Ang dami yung tanong, pero ito po, pinaka-importanting tanong sa lahat. Are you in Christ? Mahina ang sagot, parang, amen? Parang nag-aalin lang. Parang nag-aalin lang. Pag gusto ko yung malakas, dumadagundong, are you in Christ? Palakpakan natin ang Panginoon. In Christ, you are complete. Kompleto po tayo pagdating sa ating Panginoon Jesus. Amen? Number 2, the description. Yan, balikan muna pala natin ito.
May maganda pala akong sasabihin dito. Okay. Kasi gusto ko bago tayo umalis dito sa question na ito ay paglabas natin sa simbahan ito, kailangan talaga na si Kristo. Okay? Amen? Sa mga tagaliputan nga yung sinabi ko sa GC, ako yung nag-chat dun. Number 1, kasama mo si Jesus. Si Jesus. Okay? Dapat lagi po natin kasama ng ating Panginoon Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay nito, dapat kasama lagi ang ating Panginoon Jesus. Amen. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon Jesus, ay kasama po natin siya saan man tayo pumunta. Mga kapagaya, may mga tao lagi na nagsusumiksik sa mundo nito, iwalay sa kalooban ng Diyos. Okay? Nagkukumahog ka sa mundo ito. Nagkukumahog ka. Parang sa madaling salita, sa mundong salita, parang nagutom ka sa layo ng mundo ito. Sobrang nagpapakabisi ka sa layo ng mundo ito. Dahil kung iba gusto magtrabaho para kumita ng maraming pera, and then, kompleto na ako, nakaipon na ako, may savings na ako, kompleto na ako, wala na akong problema. Hindi po. Kompleto ka lang, magiging kompleto ka lang pag kasama mo si Kristo. Pag ang sagot mo dyan sa tanong na yan ay yes and amen. Trabaho. Hindi mo masama magtrabaho, mga kapatid. Pero nagiging masama siya para sa iyo pag hindi mo sinasama ng Diyos. Okay? Gala. Wala namang po problema sa gala dahil nag-i-invest po tayo ng happiness. Dahil yung mga anak natin, minsan na magiging 5 taon yan, may mga galing sa susunod na taon, 5 taon pa rin yan. Okay? Mainam naman din pong lumanak, pero isasama po natin ng Diyos. Huwag niyo po siyang iiwanan. sa lahat ng gala, sa lahat ng alis, sa lahat ng ginagawa mo, inaatupan mo sa mundo ito. Trabaho, negosyo man yan, pag-aaral man yan, o meron kayong lakad, huwag niyo pong kakalimutan na kasama po ninyo ang Diyos. Amen? We need work for money and also we need money in this world. Tama po ba? Hindi naman tayo pwede pumili sa tindahan. Ito po ang bayad ko, fake. Hindi naman po ganun. Ito po ang credit card ko, Jesus Christ. Hindi naman pwede ganun. So kailangan po natin talaga magtrabaho din para kumita ng salapi. Pero kung lalaliman natin, mga kabiyado, hindi naman po money ang kailangan natin. Hindi naman po talaga pera ang kailangan natin. Money ay piece of paper lang. Hindi naman po talaga pera yung kailangan natin. Ang kailangan natin, yung kakayahan ng pera. Tama ba? Kaya, huwag kayong masyadong mag-impok ng mag-impok. Mag-impok ng pera. Hindi naman po yung masama. Hindi rin naman masama. Pero huwag naman masyadong gano'n. Ang sabi sa Biblia, magpakasaya ka. Gamitin mo yung salapi. Dahil mga kapatid, pag tayo ay lumisan sa mundo ito, hindi naman natin yung isasama. Okay? And then, ayusin mo yung mga anak. Bigyan mo sila ng magandang buhay. Alam ko naman na magkakaroon sila ng magandang buhay dahil sila ay nasa Kristo. At ganoon pa man, mga kabiyaya, ito pa rin ang pinaka-importante gawin natin. Hindi lang yung sila ay maging financially stable, matapos ang pag-aaral, magpagtrabaho, mabigyan ng ganito. Importante pa din ito ay in Christ. Kailangan pa rin na siya po ay nasa Diyos. Hindi naman talaga yan ang need. Totoo lang.
kakayahan yan ang kailangan natin, yung pera. Kakayahan ng pera ang kailangan natin. Pera pambili ng pagkain, para hindi magutom, tama po ba? Pera pambili ng damit, para sa ating katawan. Pera pambili ng tahanan, hindi talaga natin yan. Pera, pambili ng marami pang bagay na kailangan po natin. Pero, napakaganda kung kasama ang Diyos dyan. Lagi po natin tatandaan. Napakalaga kasama ang Diyos. Hindi yung malimutan mo na ang Diyos. Puro ka na ng trabaho. 8 days a week kang nagtatrabaho. So, kahit 7 days a week lang meron. Sige, ano sabi ng Diyos? Ibigay ninyo ang ikapitong araw. 6 na araw kayong gagawa. Lagi po natin isasama ang Diyos sa ating buhay. Kasi imagine, binigay tayo ng Diyos ang 6 na araw at yung ikapitong araw ay ibigay natin sa Kanya. Nalimutan mong isang bagay. Ang Diyos na kukumpleto sa iyong buhay. Sige, magtrabaho ka na magtrabaho. Pero may nakalimutan ka. Ito, kasama ko ba ang Diyos? Nasa akin ba ang Diyos? Yan ang napakalaking bagay na makakalimutan mo. Sige, magtrabaho ka, magpayaman ka na magpayaman. Aware po ba kayo na marami pong mayaman at hindi po kaya pagalinig ang kanilang karamdaman ng kanilang pera? Okay? Focus ka sa trabaho na napansin mo, wala ka ng Diyos. Aba, ang dami mo ng pera, 6 digits, 7 digits. One day, nagkaroon ka ng troubleshoot sa heart mo. Ni ang pera mo, hindi kaya gawa ng paraan. Amen? Ang dami mo ng pera. Nagkaroon ka ng problema sa iyong puso. Kahit maubos ang iyong pera, hindi kaya gawa ng paraan. Naniniwala ko ba kayo na kaya gawin ng Diyos? Kaya gawa ng Diyos ang paraan? Amen? Patay na na buhay. Sabihin, may kakayahan ng Diyos, malaki ang kakayahan ng Diyos kaysa sa pera. Tama? Then why? Bakit tayo laging focus sa pera? Kaya nga isa yan sa number 1 na kalaban ng Diyos sa Biblia, ang tawag po dyan ay Mammon. The God of money. Okay? Isa po yan sa matinding kalaban ng Diyos sa Biblia, the God of money. Huwag na po tayo mapaliwili pa kung minsan nagiging dahilan yung pagliban natin sa pagsisimba ang trabaho. God of money. Kailangan ko ng trabaho. Hindi mo na ako magsisimba ng 3 taon dahil kailangan ko magtrabaho. Tapos, kung dumating ka sa problema, hindi kayang solusyonan ng pera mo, yung problema mo. Tama, pero kayang solusyonan ng Diyos, sisiw lang sa Diyos ang problema mo. Nalimutan mo ang isang bagay, ang Diyos ang kukumpleto sa buhay mo, sa lahat ng mabuting bagay. Ano man ang gawin mo, kahit ang trabaho mo, maliit na ang kita, pero nasa Diyos ka, maniwala kayo sa akin, mga kabiyaya. Hindi kayo magugulat. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin tayo. Tandaan po ninyo itong sasabihin ko, mga kabiyaya. Makakabili ka ng sasakyan, maraming sasakyan. Kahit 10 sasakyan, pwede kang makabili. Pag sobrang sipag mo magtrabaho, pag buhay, madali kang kumita ng pera. Pero hindi mo mabibili ang kaligtasan. Nasa Diyos lang magmumula. Makakabili ka ng magandang bahay, malaking bahay, pero hindi ka makakabili ng magandang pamilya. Nasa Diyos lang magmumula. Makakabili ka ng magandang kama. Yung automatic, pag sinabi mong fold, mag-fold. Pagka gusto mo na matutulog na ako, magiging ayos siya.
Kailangan ko ng kumot, bibigyan ka ng kumot. Ang galing ng kama. Makakabili ka ng magandang kama, pero hindi ka makakabili ng magandang tulog. Nasa Diyos lang nagbibigay. Ang mga bagay na yan ay biyaya lamang ng Diyos. Sa Diyos lang nagmumula ang kapanawagan, ang kaligayahan, ang kasapatan, dahil tayo ay kumpleto sa Panginoong Jesucristo. Amen, palakpakan po natin. Again, kaya ayaw ko po itong iwanan. Dahil gusto ko na malaman ninyo na kulang ang buhay mo pag wala si Kristo. Amen? Are you agree na kailangan po natin ng ating Panginoon? Taas po natin ng ating mga kamay. Okay, palakpakan po natin. Again, are you in Christ? Amen. Hallelujah. Tayo po ay mga anak ng Diyos at tinanggap po natin ang ating Panginoong Yesus, siya po ay kasama natin sa buhay na ito. Number 2, the description. Anong description? Number 1, completely new insight. Mababasa po natin ito sa verse 11 to 12 ng Colossians. In Him, sabi po dyan, in Him, you were also circumcised in the putting of the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of men, but with me. Circumcision done by Christ. Yung circumcision po dyan, mga kabiyaya, ay referring to the law. Ay tumutukoy sa kautusan. Having been buried with Him in baptism and raised with Him through your faith in the power of God who raised Him from the dead. Nililinaw po sa atin ni Apostol Pablo na kay Kristo tayo ay kumpleto na bago na ang ating pangloob na kanyuan. O dati po meron po tayong sinful nature. Nakikita niyo po yung sinful nature? Yan o. Sabi po dyan o. In the putting off of the sinful nature. May sinful nature po tayo. Sa Greek po, ang sinful nature ay hamartia. Meron po tayo yan lahat noon. Sinful nature, makasalanang likas. Okay? Tayo ay likas na makasalanan, kaya likas po sa atin ang gumawa ng kasalanan. Dahil tayo ay makasalanang likas. Pero nung tumanggap po tayo sa ating Panginoong Yesus, napalitan na po ang ating sinful nature. Hindi na po sinful nature, kundi divine nature na meron po tayo. Okay? Divine nature na meron tayo. Nabanggit din po ni Apostol Pablo dito ang dalawang uri ng pagpupuli. Circumcision done by the hands of men. Circumcision, mga kabiyaya, ay tumutukoy po sa kautusan. Dalawang uri ng circumcision. Okay? Isang the hands of men at isang done by Christ. Tinakos na ng ating Panginoon Jesus. By works, spirit na binabayaran ng tao ang sin sa pamamagitan ng gawa. Okay? So alam naman po natin yan. Marami yan. Kahit sa lugar na magpunta, meron kang may experience na ganyan, makakasalumuhang tao na kailangan mong gumawa para mabayaran ang iyong kasalanan. Okay? Kailangan may gawin ka para mabayaran ang iyong kasalanan. Pero, ang totoo sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Yesus ay nabayaran na ang ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6:4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Newness. Okay? Bago ka na.
Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Bago ka na. Hindi ka luma. Bago ka na. Tayo po ay bago na. Lumipas na ang lumang pagkatao. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, lumipas na po ang lumang pagkatao. Tayo po ay bago ng nilalang. Tignan niyo to, sabi sa 2 Corinthians 5:17. When someone becomes a Christian, he becomes a brand new person. Saan? Inside, not outside. Okay? Inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Inside na. Bago po tayo sa loob, hindi yung tingin sa lamin. Christian ako, sabi, bago na daw ako. Pero, ganito po na itsura. Ayaw muna sa itsura ko natin. Okay? Hindi ganon. Inside, sa loob. Yung espiritu ay sinful nature noon. Nung tumanggap tayo sa Panginoong Yesus, tayo ngayon ay bago na. Meron na po tayong divine nature. At anong meron sa divine nature? Unti-unti. Unti-unti. Yung inyong soul and body ay unti-unting magbabago. Bakit pati body magbabago? Totoo, magbabago pati body bukod pa dun sa rapture. Sa divine nature, malalaman po natin na ang mga bagay-bagay na dapat po natin i-claim. Tama? Ang ating soul ay mayroong tatlong bahagi. Okay? Mind, will, and emotion. Sa divine nature, nasa ating spirito. At ito po ay lalabas sa ating kaisipan. At yung ating kaisipan, babaguhin ng divine nature ng ating kaisipan, anak kayo, na ikaw ay dapat maging mabuti ka na. Sabi sa ng divine nature. Maging mabuti ka na. Sabi mo sa katabi mo, maging mabuti ka na. Ikaw muna ang divine nature. Tapos, mapapansin nyo bakit gano'n? Hindi pa rin ako mabuti. Mga kapatid, yan po ay unti-unti. Hindi yung paglabas po ninyo ng simbahan ito ay parang panagahagad at ganito na ang lakad mo hanggang sa pag-uwi sa bahay. Na parang sobrang grabe yung asawa ko napakabait kakasimba lang tapos sobrang bait na. Hindi po ganun yun mga kapatid. Yung po ay unti-unti. Okay, unti-unti, may nasasabi kang hindi maganda. At kahit pa paano ay napipigilan mo na. Okay? Yung pag-init ng ulo mo medyo lumalakit na. Okay? Medyo umaayos na ang ating pagkatao. Pero lagi niyo pong tatandaan, hindi na po ikaw yung dati na ikaw. Okay? Yung dating ikaw, hindi ka na ngayon. Dahil yung dating ikaw, ang sabi dyan, wala na. He becomes a new person. Saan? Inside. Okay? Number 2, completely forgiven. Okay. Sabi po sa Colossians 2:13, when you were dead in your sins and in the circumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Ang Greek word po ng forgave ay charizomai. Ang charizomai, forgiveness
is a gift, not a reward. Pag sinabi kasing patawad, lagi natin naririnig, kailangan ko magsimba para matawarin, kailangan ko gawin to para mapatawad ako. Mali po. Ang forgiveness po sa Biblia ay regalo. Regalo. Hindi po ito reward. Sa Tagalog ng reward, gantimpala. Hindi po ito gantimpala ng iyong pagsunod, ng iyong kabutihan, ng iyong kahirapan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po iyon. Ang forgiveness po ay regalo. Pag sinabi pong regalo, ito po ay tinatanggap natin ng wala tayong ginawa. Okay? Sino dito yung mga inaanak na talaga pag nakasulog mo yung inaanak mo, hindi ka pinapansin eh. Bigla lang dadaan sa harapan mo. Ay, hindi nagmamano. Pero sa Pasko, bibigyan mo siya. Dahil ang tawag doon ay regalo. O, anak mo. Sinusungitan ka lagi ng anak mo. Hindi ka, sabihin natin ng minsan, hindi ka na ginagala. Pero pag birthday niya, bibigyan mo siya ng regalo. Pero ang totoo, kung anong deserve niya, kung deserve ang gagawin, ang bibigyan natin sa kanya, hindi natin siya pwedeng bigyan. Kasi deserve niya, hindi bigyan ng isang bagay. Ganon din tayo mga kapatid. Hindi po natin deserve ang mapatawad. Sa totoo lang. Pero dahil sa mabuti ang Diyos, dahil sa mabuti ang Diyos, at sabi nga po ng Diyos sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, mahal tayo ng Diyos, dahil sa mahal tayo ng Diyos, dahil sa mabuti ang Diyos, pinatawad tayo. At hindi lang po basta-basta pagpapatawad, kundi pinatawad sa lahat ng kasalanan. Pinatawad na ba o hindi pa? Pinatawad na. Pinatawad na ba o patatawarin pa lang? Pinatawad na. Pinatawad na. Ang sabi po dyan, forgive, past tense. Nakaraan na. Tapos na. Pinatawad na. Kaya yung panalangin po na, Lord, patawarin mo po ako, ay mali. Ang tama, Lord, salamat ako, yun ang pinatawad. Ito na. Sa lumang kasunduan, naghandog sila ng tupa upang takpan ang kasalanan. Pero kay Kristo, minsan siyang pinako sa krus ng Kalbaryo upang alisin ang ating mga kasalanan. Hindi po para takpan ang ating kasalanan. Sa Old Testament ay naalala nyo sa habitation, yung holy and holy temple and most holy, yung dakong kabanal-banalan, naghahandog ang mga tao, ang high priest doon, at sa pamamagitan ng paghahandog ng high priest, yung dugo ng hayop ay para lamang takpan ang kasalanan nila sa buong taon. Pero ito pong dugo ng ating Panginoong Hesus ay hindi po nagtatakip lang. May kanta nga po may kanta po ang Catholic Church, tama po ang kanta nila. Cordero ng Diyos na nag-aalis, hindi nagtatakip ng mga kasalanan sa mundo. Cordero ng Diyos. Sino ang Cordero ng Diyos? Ating Panginoong Hesus na nag-aalis ng kasalanan. Kaya ikaw na dating makasalanan, hindi ka na makasalanan ngayon. Nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, wala na ang iyong kasalanan. Yung sinful nature mo. Kaya hindi ka na po panatag sa mga sinful acts, sa mga makasalanan gawa. Maybe natedem ka, pero I'm sure na hindi ka na po magbababad sa kasalanan. Dahil namumuhay ka na sa kabanalan ng Diyos. Marami dito ang nagtataas ng kilay at sabihin, pinatawad na ang lahat ng kasalanan. Hindi ko pa nagagawa, pinatawad na ako. Kalokohan yan, sasabihin nila.
Kahit ako, experience ko yan sa aking mga kapastoral noon, doon sa mixture church. Kalokohan yan. Pinatawad na, hindi pa ginagawa, pati future, pinatawad na. Mga kapatid, ang tingnan niyo po dyan. Literal, forgiveness is a gift, not a reward. Ito po ay nakalagay sa aorist tense. Pag sinabing aorist tense, once forgiven, always forgiven, completely forgiven. Once forgiven, always forgiven, and completely forgiven. Kaya pinatawad na po tayo. Past, present, future sin, pinatawad na. He forgave us all our sin. Ngayon, papasok ngayon ang kaisipan nila na pinatawad na pala. Pwede na pala akong magkasala. Yung kasi ang kapatid nun pagkakaintindi nila pwede na pala akong magkasala. Ngayon, doon mo mahuhuli ang isang tao. Pag sinabi niya, pwede na pala akong magkasala. Mga kapatid, ayon sa matinding pag-aaral ng mga eskola, bago po yung 13, meron pong 12. Sabi na ito. Oo nga. Agree po ba kayo bago 13, may 12? Sabihin ng iba, pwede na palang magkasala, pwede na palang magkasala, pwede na palang magkasala. E ano po ba ang sabi sa verse 12? Balikan natin yung verse 12. Ayan, sabi sa verse 12, in Him, you were also circumcised, ayun, 12 na, para mabilis, having been buried with Him in baptism and raised with Him through your faith in the power of God who raised Him from the dead. Ang sabi po dyan, sa 11, in the putting of the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ. Pinapakita po sa atin ni Apostol Pablo na yung sinful nature, yung pagiging makasalanang likas mo, ay wala na. Kasama ng namatay ng ating Panginoong Yesus. Having been buried with Him in baptism, nakakasama ng namatay ni Jesus yung lumang pagkatao. Ngayon, kung sasabihin mo na pwede na palang magkasala, pwede na akong magkasala kasi pinatawad naman ng lahat ang kasalanan, pwede na akong magkasala. Ang question, are you in Christ? Tinanggap mo ba ang Panginoon? Dahil kung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, hindi ka na likas na makasalanan, meron ka ng divine nature, at alam ko, tutubo sa iyo dapat pagiging likas na mabuti. Tama? Pero kung ang sasabihin mo ay pwede na magkasala, meron po malaking question mark. Meron po sabi a brand new person. Yung sinful nature, wala ka na dyan. Hindi dapat mamumutawi sa iyong bibig na pwede na wala akong magkasala. Sabi ni Kristo, pinatawad ng lahat ng aking kasalanan. Makapagnakaw ka, pinatawad naman ako. Makapagnakaw ka, papunta nga sa mundo. Pinatawad naman ako, sabi. Mga kapatid, kung ang iyong mindset ay ganyan, hindi po ako naniniwala sa iyo na tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus. Dahil kung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, hindi yan dadapo sa iyong kaisipan. Dahil ang totoo, yung sinful nature mo ay patay na kasama ng inilibig ng ating Panginoong Yesus, sabi sa Biblia. Ngayon, meron ka na divine nature, new person. Sabi mo sa kami mo, new person. Bagong nilalang ka na. Hindi ka na lumang tao, kundi bago ka na. A new life has begun. Okay, maliwanag? Hindi po, kaya pagka meron pong magsasabi sa inyo,
ganyan pala yung mga pinag-aaralan, ibig sabihin, pwede na pala magkasala. Sino nagsabi sa'yo na pwede na magkasala? Nabasa mo ba dyan? Diyan sa verse, nabasa mo ba sa verse na pwede na magkasala? Ang nakalagay dyan, pinatawad na ang lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. Pero hindi po dyan nilagay na pwede nang magkasala. Wala po yun dyan. Totoo po ba mga kabiyaya? Kahit tayo ay naging Christian, ay nakakagawa pa rin tayo ng digmata. Nagkakasala pa ito. Minsan, may mga bagay tayo nasasabi na hindi naman dapat sabihin. Minsan, laging mainit lagi ang ating ulo. Nakita mo lang asawa mo, nag-iinit agad ang ulo mo. Okay? So, pagkakasala yun. Pero, mga kabiyaya, hindi po ako naniniwala na yun po ay magiging permanent. Ang tawag po dyan ay islot. Huling bugso ng kinalihiya ng kasalanan. Unti-unti magbabago yan. Narinig ko nung nagsisimba dito Sabi ko sa usapan sa labas. Ano ba narinig ko yung nagsisimba dito? Diyan sa Church Community Bagong Silang. Paglabas ng church nagmura. Wala namang problema. Alam niyo, nagmura siya isa. Pero nung hindi ko siya tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, nakakapagmura pala siya ng 500 a day. Pero ang narinig mo lang ay isa. Isang mura lang. Pero 500 a day ang ginagawang mura niyan sa loob ng isang araw. Lahat ng sinasabi niya may kasamang mura. That is why hindi po yung maganda. Pero narinig mo siya isang beses nagmura, hindi mo alam na siya pala ay nagmumura ng 500 times a day. At sa isang araw, isang beses na lang siyang nagmumura. Paunti-unti, nawawala. Hanggang sa susunod na araw, hindi mo na yan sasabihin. Hindi ko naman sinabing tayo ay biglang bait agad. Sabi ko nga kanina, pag-uwi niya, sobrang bait mo, kaganyan ba? Hindi naman ganon. Unti-unti, step by step. Step by the step. Sabi ni Vlogger. Step by step, magbabago po tayo. Huwag po natin husgahan ang ating mga kapatiran. Okay? Unti-unti tayo po ay magbabago. Amen? At kaya ba kayo doon? Hindi ibig sabihin magbabago tayo agad. Yung ating spirito bago agad. Pero yung ating mind, will, and emotion, unti-unti po yan magbabago hanggang sa maging likas. Makita ang kalikasan ng ating Panginoon Yesus sa ating mga kilos at gawa. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. This is true, your past, present, and future, pinatawad na He forgave us all our sin. Luke 7:47. Forgiven little, loves little. And forgiven much, loves much. So totoo, tayo po yung pinatawad ng malaki. Kaya sa totoo lang, mahirap paniwalaan na ang pinatawad ng malaki ay magkakasala ng malaki. Ang totoo, sabi sa Biblia, ang pinatawad ng malaki ay magmamahal ng malaki. Ang alam ko, ang response natin dito, dahil tayo pinatawad ng Diyos, tayo po ay magmamahal ng malaki. Yun po ang standard na nasa Biblia. Hindi yung pagnarinig na pinatawad ng lahat ng mga kasalanan. Sasabihin ng isa, lalo mo pasok, pwede na pala magkasala, pinatawad ng lahat. Kasalanan. Mali-mali po. Pinatawad ng maliit, magmamahal ng maliit. Pinatawad ng malaki, magmamahal ng malaki. Kaya tayo ay pinatawad ng malaki ng Diyos, past, present, future, pinatawad. And I believe, tayo po ay magmamahal ng malaki. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Colossians 2:13. When you were dead in your sin and in the uncircumcision of your flesh,
God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Napakaliwanag po sa sikat ng araw. As all, lahat, hindi some, hindi few, kundi all, lahat ng iyong kasalanan, past, present, future. Ang mahalaga, ikaw po ay meron ng divine nature sa iyong pagkatao. Number 3, completely free to serve in the new way. Alam niyo po, isa po ito sa tunay na bunga ng pagiging bagong nilalang. Ang response po natin dito ay paglilingkod. Kaya please mga kabiyaya, huwag po kayong magiging paniki. Bakit paniki? Sabihin, uy, pwede ka bang maging opening prayer? Sabihin mo sa pastora, ba't ako? Naging paniki ka pa ngayon. Uy, pwede ka bang maging ushers? Kasi dito, ba't ako? Dapat sa gabi ka na lumabas kung ba't ka. Sabihin, pwede ka, marunong naman kumanta, pwede ka bang mag-backup? Ba't ako? Sa gabi ka na lumabas kung ba't ka. Nagiging paniki ko kang bigla. Mga kabiyaya, tayo po ay nasa bagong pamumuhay na kung tumanggap tayo sa ating Panginoong Yesus. Ang isa pong bunga na ito ay paglilingkod sa Diyos. Hindi ko naman po sinabing tayo lahat ay magtulong dito. May kanya-kanya po tayong gift. Hindi mo alam, magaling ka palang tumugtog. Sa larangan ng musika, piano, gitara, drums, tinatago mo na pwede mo palang gamitin para maglagay sa Panginoon. Tapos ikaw pala, magaling ka palang mag-chismis. Kumbaga, may talent ang bibig mo na magaling magsalita. Pwede ka palang maging Bible leader. Gawin natin tama natin. Yung pagiging madaldal mo, may kalooban ka maging madaldal. Ang idaldal mo na lang yung salita ng Diyos. Tama ba? Okay? Ito po ay bunga ng ating kaligtasan. Huwag po natin sasabihin yung magpapamigi ka. Ba't ako? Huwag muna ako, pastor. Ba't ako? Okay? So, tayo po ay laging magbukas ng pinto. Dahil ito po talaga ang ating agenda sa mundong ito ay ang maglingkod sa Diyos. Sabi po sa Colossians 2:14, having cancelled the hidden code with its regulation that was against us and that stood opposed to us, He took it away, nailing it to the cross. Yung cancelled po dyan ay exhalepo, out. Lepo, fragrance, literal out of fragrance. Ang ibig sabihin po ng out of fragrance ay nawalan po ng bango. Okay? Yung kautusang tinutukoy dyan, nawalan daw ng bango. Hindi naman bumaho. Nawalan ng bango yung kautusan. Kumbaga, ang kautusan nandyan, hindi yan nawala. Ang the law is holy, napag-aralan po natin yan. The law is holy. Banal ang kautusan. Alam niyo po ba na napakalaking parte ng kautusan sa buhay natin mga anak ng Diyos? Why? Dahil sinasabi ng kautusan na mahirap ang maligtas. Kaya sa pamamagitan ng kautusan na sinasabi na mahirap ang maligtas, itinutulak tayo ng kautusan sa biyaya ng Diyos. Yun po ang purpose ng kautusan. Hindi po siya bumago, nawalan lang po siya ng bago. Okay? Talo ng bago ng biyaya ng Diyos ang amoy ng kautusan. Dati, ang sinasandalan ng mga tao ay ang kautusan. Ngayon, mas mainam na ang kasunduan ng Diyos, mas mainam na ang kasunduan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Romans 7:6, but now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way
of the Spirit and not in the old way of the written book. Tayo po ay nagsaserve na po sa new way. Bago na ang ating pinaglilingkuran. Hindi na po ang lumang kasunduan, kundi sa bagong kasunduan. And again, kung kayo po ay tinatawag paglingkod ng Diyos, please, huwag niyo pong ipagkait. Yung simpleng, alam niyo isa sa mga simpleng paglilingkod sa Diyos. Yung lumabas kayo dito na may mabuting pinapakita sa mga tao. Isa na po yung paglilingkod sa Diyos. Na makikita ng mga tao, grabe yung yung umaamin dun sa The Lord's Community Bagong Sinaw. Ang bait nila. Ang babait nila. Ayun, yun po ay isang magandang ministeryo. Hindi yung, ay, lalabas na yung mga nag-church na, magtago na tayo. Yun po ay hindi po maganda sa mga nagtatagawa. So maganda yung sa labas ng buhay natin sa simbahang ito, ay nakikita tayo ay nagliliwanag. Uy, bakit ang bait mo? Pwede mo sabihin kasi, nasa akin si Kristo. Okay, dahil Kristiyano ako, nasa akin si Kristo. Kaya nakikita mo ako mabait. Hindi, pwede mo sabihin, gusto mo rin ba maging mabait? Sumama ka sa akin. Amen? Kaya dapat tayo po ay magliwanag sa buhay. The new way is by grace, the old way is by law. The new way is that you do it not out of fear or obligation, but out of love. Do everything in love. Ang sabi po sa 1 Corinthians 16:40. Okay. Number 1, completely new insight. Number 2, completely forgiven. Number 3, completely free to serve in the new way. Number 4, completely victorious. Mananagumpay. Binanggit po niya po sa Pablo, sa verse 15, tayo po ay na kay Kristo, kompleto na ang ating tagumpay. Sabi po sa Colossians 12:15, and having disarmed the power and authority, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Sabi po dyan sa Greek, apekdomai, aorist tense. Triumphing over has triumph over through the cross. Nadisarmahan na at dinaig na ang anumang kapangyarihan ng kaaway sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ginawa na po tayo ng Diyos na higit pa sa mananagumpay. Mga kapatid, hindi lang po basta-basta mananagumpay, kundi higit pa sa mananagumpay. Ito po ang verse. Romans 8:37. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. More than conqueror. Higit pa sa mananagumpay. Mga kapatid, sino dito ang mga lumalahok sa mga palisahan? Lumalahok sa mga palisahan, sa school, mga sports. Iba, ganado ka, lumahok sa isang bagay kung confident ka na mananalo ka. Sisiw na sisiw lang sa'yo mga para ikaw ay magaling table tennis. Pinapalad mo yung malaban mo. Sisiw na sisiw sa akin yan, nagkayabangan ka pa ng konti. Sisiw na sisiw sa akin yan, mas magaling ako dyan. Di pa ganado ka lumaban pagka confident ka na panalo ka. Basketball. Kayang-kaya ko yan, sisiw na sisiw sa akin yan. Takbuhan, kasi dati kang snatcher. Mas mabilis ako sa tumakbo. Nung hindi ka magpapagap sa plingon, snatcher ka natin, mabilis kang tumakbo eh. Tapos nung nagkaroon ng palaro sa simbahan, karirahan ng takbuhan, wala kayo sa akin. Talo kayo sa akin, mabilis ako tumakbo. Confident ka, tama ba? Confident ka na mananalo ka.
ganado ka sumali. Okay? Dapat ganoon din sa buhay ninyo. Dahil tayo po ay mananagumpay. Dapat confident po tayo sa trabaho. Pag sa trabaho, gamitin niyo yung verse 9. Romans 8:37. You are more than conqueror. We are more than conqueror through Him who loved us. Sa trabaho, mananagumpay ako. Mananagumpay ako. Kailangan iisipin mo lagi, dapat ganado ka. Sa trabaho na to, tagumpay na yan. Kayang-kaya ko yan. Dahil I can do all things through Christ who strengthens me. Sa negosyo, tagumpay na yan dahil sa biyaya. Sa pag-aaral, huwag kayong kabahan. Huwag kayong kabahan. Kayang-kaya niyo yan. Tagumpay na yan sa biyaya ng Diyos dahil sabi ng Diyos, you are more than conqueror. Okay? Maging ganado kayo. Dahil tagumpay na yan, exam. Huwag sa mga exams. Huwag kayong manliit. Hindi ako makakapasa. Hindi ka na talaga makakapasa, sinabi mo na eh. Dahil ang sabi ng Diyos, kung ano narinig ko, sinabi mo ay siya kung gagawin sa'yo. Ang dapat mong sabihin, pasado ako sa exam. Mapopromote ako sa trabaho. Magtatagumpay ang negosyo. Gagaling ako sa karamdaman nito. Sa lahat ng hamon sa buhay, ang inyong pong iisipin na tayo po ay mananagumpay. Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay. Mananagumpay. Sigawan mo sa tenga, tulog yata, mananagumpay. Mananagumpay. Sa pa, ikaw ay mananagumpay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa lahat ng hamon sa buhay na ito, mga kapatid, lagi niyo pong i-insert sa utak po ninyo. Tagumpay na ito. Tagumpay na ako dahil sa tinapos na gawa ko ng ating Panginoon Jesus. Dahil tayo po ay more than conquerors. Kaya yung sakit-sakit na yan, huwag kang magpasakot dyan. Mga sakit-sakit na meron tayong naranasan, huwag kayong magpapasakot dyan, tagumpay ka na. Sabi nga ng Diyos, pinagaling na tayo. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, tayo ay kanya ng pinagaling. Sabi po sa 1 Corinthians 15:57, ito pa isang magandang pangako ng Diyos. Talagang ang salita ng Diyos ang ating santigan lang eh. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Pinagdagan pa natin yung isang verse. Gave us the victory, tagumpay na. Tagumpay na. Huwag na paglalabas sa bibig mo na, naku, baka matalo ako. Naku, baka bumagsak ako. Naku, baka malugi. Naku, baka malis na ako sa trabaho. Yan ang mga bagay na huwag yung sasabihin. Sabihin po natin na puro buhay na salita. And God raised us up with Christ and seated, erosted, with us, Him in the heavenly realms in Christ Jesus. In the heavenly realms, exactly where Christ has seated a seat of favor and authority. Okay? Sabi po sa 1:20-21, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him in His right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Sabi po dito, if it is under Jesus' feet, it should also be under our feet, because we are His body. Yung ibig sabihin, ang Diyos po ang ating ulo. Tayo po ang katawan, sabi sa Biblia. Okay? If it is under Jesus' feet, kung under ng paa ni Jesus, ang mga bagay-bagay, ganun din.
it should also be under our feet because we are His body. Kung apak-apak ni Jesus ang mga bagay-bagay sa mundong ito, ikaw din. Apak-apak mo din ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Ang ibig sabihin, kontrolado. Kontrolado. Pwede nating kontrolado ang lahat. Dahil ikaw ay tagumpay. At mananagumpay sa mundong ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Romans 5:17. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Okay. Sabay-sabay po natin basahin ito. Number 1, completely new inside. 1 to 3. Number 1, Completely new inside. Number 2, Completely forgiven. Number 3, Completely preserved. Number 4, completely victorious. Okay. At number 3, dito po tayo magtatapos. Ito po ay mabilis na. The application. Number 1, believe and declare completeness in Christ. Hindi lang po dapat paniwalaan, kundi i-declare po natin na tayo po ay kompleto na in Christ. Okay? Maybe meron po tayong pagdadaanan sa mundong ito, pero lagi po natin sasabihin na tayo po ay kompleto na at wala nang kulang. Believe and declare your completeness in Christ, knowing that His finished work has made you whole, lacking nothing. Walk confidently in this truth every day. Okay? Number 2, assert your authority over law. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan laban sa mga kawalan. Okay? Gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Complete ka eh. Maybe, I'm sure na meron sa buhay niyo. Meron kayong nararamdaman na parang kulang. Right? Pero lang sa inyo mas Kristo. Pero parang may kulang pa din. Sa buhay ko. Pero ang totoo, kompleto ka na. Patuloy ko lang i-declare na kompleto ka na. Saan aspeto yan? Sa anak mo? Sa financial nyo? Sa kalusugan mo? Hindi ako makompleto kasi alam ko may masakit sa aking atay. Tama ba yung atay? Dito nasabi ko yata. May problema sa aking puso. May problema sa aking mata. Patuloy mo lang i-declare na ako ay kumpleto. Lord, ako ay kumpleto. Ako ay kumpleto. Okay? Assert your authority over lack. Kung meron kang sa palagay mo ay nagkukulang, may kulang, lagi po natin ipanalangin at ikonsulta sa Diyos. Tama po ba? Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Assert your authority over lack, trusting that in Christ you have been given the power to live in abundance. Wow. Speak and act from this position of victory. Sabi po sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Oh, pwede mo rin gamitin yung verse na ito. My God and my God will meet all your needs. All your needs, lahat ng kailangan mo, anak, ibibigay ko. Lagi niyo po tatandaan na mas higit na mabuti ang Diyos Ama kaysa sa atin. Kung tayo na tao gusto natin bigyan ng magandang buhay ang ating mga anak, higit ang Diyos. At kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay. Lahat ng
lahat ng ikabubuti mo, lahat ng kailangan mo, ay kayang i-provide ng Diyos. Dito po maganda yan. Sabi po sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Sabi po sa NLT, "The Lord is my shepherd, I have all that I need." Mga kapatid, i-print niyo po ang verse nito. Ilagay po ninyo sa inyong pintuan. Ilagay niyo po sa inyong bahay. Lagi niyo pong mababasa. "The Lord is my shepherd, I have all that I need." Lahat ng kailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Lahat na ikabubuti mo. Dito tayo minsan nagkakaroon ng problema. Malaking problema. Kung minsan, marami tayong hinihingi sa Diyos na hindi binibigay ng Diyos. Why? Dahil yung hinihingi mo ay hindi naman pala kalooban ng Diyos para sa iyo. Higit na mas mainam ang kalooban ng Diyos. Amen? Biruin mo, pinapanalangin mo, "Lord, gusto ko pumuti." Maitin ka kasi. Yan pala ang disenyo ng Diyos sa iyo. "Lord, gusto ko maging lalaki." Babae ka pala. Yung disenyo ng Diyos para sa iyo. "Lord, gusto ko magtrabaho abroad." Hindi binibigay ng Diyos. Kasi dito ka pala sa lugar na ito, sa Pilipinas, ka yayaman. Pwede ganyan eh. "Lord, gusto ko magtrabaho dito." Pero hindi ka pa rin pinagtatrabaho doon ng Diyos kasi may mas magandang trabaho pala nakalaan sa'yo. Ngayon, magtatampo ka. "Lord, bakit gano'n? Hindi natutupad ng panalangin." Tapos nag-i-inhale, exhale ka, nagulat ka pa. Bakit ang gano'n ang buhay ko ngayon? Pinanalangin mo, nag-abroad ka, mag-a-abroad ka sana. Kung nag-abroad ka, baka hindi mo nakilala yung mga pangasawa na kayo. Sasabi mo, okay lang, dictionary lang. Kung nagsisi ka pa. Mga kapatid, ay dapat isasangguni natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay-bagay na desisyon natin. Hindi po lahat ng ating kagustuhan ay ibibigay ng Diyos. Ang nakalagay lang po dyan, need. Yung need, kailangan, yung mga bagay na kailangan mo natin. Okay? Yung mga bagay na kailangan. Number 3, enjoy complete abundance in Christ. Sabi po sa Psalms 35:27, "Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant." Pag na kay Kristo, wala ka ng kulang, kompleto ka na. Natutunan ang Diyos pag sumagana ka na, ganoon din dapat tayong matuwa. Okay? Pero din tayo dapat matuwa tayo pag nakita natin umuunlad ang ating mga kapatid at hindi dapat kaingitan. O kunwari, nakakita ka ang kapatiran, umuunlad sa buhay. So dapat din po tayong matuwa para sa kanya. O hindi yung mag-open ka ng, senior tayo. Umuunlad yung isang kapatiran. Siguro, hindi ka naman nag-mall yung kapatiran natin. So, parang magkakaroon pa tayo ng inggit. Okay? So, dapat matuwa tayo. Kapag umunlad ang buhay ng kapatiran natin, kailangan natin matuwa para sa kanila. At supportahan. Kung mag-open ng negosyo, supportahan natin sila. Mag-open sila ng negosyo. Hindi yung tayo ay matinikapan ng mga kung ano-anong kwento. So, pag-ikip, pikit. Okay.
Sabi ulit nga, pag-ingit, pigit. So, pero sa totoo lang, mga kabiyaya, tayo ng mga anak ng Diyos, hindi po tayo dapat mag-ingit. Dahil, I'm sure meron ka din. Meron ka din. Hindi naman pwedeng si kabiyaya number 1, binayaman ng Diyos. Ito, kabiyaya number 2, naghihirap ka. Parang, hindi pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama to? Parang gano'n. Pero, hindi po gano'n. Pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Panahon lang. May nauna lang. Kasi nga dati ikaw, puro kakalayawan. Itong kabiyaya number 1, masipag maglingkod sa Diyos. Nakuha niya, natuto siya sa mga salita ng Diyos. Natuto siya, pinamuhay niya. Eh ikaw, lingkod na baka ng laba. Hindi sa dapat na. Iba kayo nang natututunan eh. Tama ba? Siya natututo siya eh. Lingkod, natuto siya na abundant life. Pinanggap niya, ikaw, ano ka, napaka ng laba. O, sampay, laba. Iba kayo nang natututunan. Pero kung sabay kayo naglilingkod sa Diyos, I'm sure, ay baka maging level kayo. Amen? Yun po talaga totoo, mga kabiyaya. Word of God po ang makakapagbago sa atin. Please don't miss every Sunday. Kung meron pong dahilan at mababaw na dahilan at malalim na dahilan, please, hanggat maaari, sama-sama po tayong paghati-hatian ang piging ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin. Lagi niyo kung tatandaan mga kabiyaya, lahat po tayo ay pinagpala. Hindi yung pag sinabi natin, batiin ang katabi ng tutang sa hindi yung batiin ko katabi ko. Charito. Hindi ganon. Lahat po tayo charito. Walang pinipili. Okay? Walang favoritism. Lahat po tayo charito. Hindi po. Lahat po tayo ay charito ang pinagpala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Una-una na lang po yan. Una-una. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang dumating yung kanila. Hayaan mo sila, supportan mo sila. Bigyan sila ng sasakyan. Pagdating lang sa'yo, lumating sa kanila, bago mo sa'yo. Yun ang lagi mo tatandaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Karoon sila ng bahay. Sige, lumali yung bahay nila. So pagdating ng bahay ko, bago. Sa'yo lumana. Okay? Yun po ang ating kailangan mindset sa buhay na ito. Hindi po ako naniniwala na bakit si brother, si sister pinagpala, samantalang kami naghihirap. Hindi po ako naniniwala na puro ganyan ang mangyayari. Dahil ang Diyos wala pong favoritism. Kung anong pagpapala meron siya, meron ka din. Hindi po favoritism. Nga lang, sabi ko sa inyo, magkakaiba tayo dahil lalo sa application. Natuturo kami mga pastor ito. Kayo ay pinagaling. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Si kabiyaya number 1, pare-pares kayo may cancer. Kunwari, stage 40. Taas na nun Hindi na natin amot. Hindi, ano lang yun? Joke lang yun. So, pagpalagay natin stage 40, ayan, kabiyaya number 1, kabiyaya number 2, kabiyaya number 3, kabiyaya number 5. Si kabiyaya number 1, sabi ng pastor, sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo kayo pinagaling. Si kabiyaya number 1, tinanggap, naniwala, dineklara, at ipinamuhay, magaling na ako. Si kabiyaya number 2, 3, 4, 5, nag-aanilangan pa rin hanggang ngayon. Si kabiyaya number 1, gumaling na. Masaya na ang buhay. Pero si kabiyaya number 2, 3, 4, 5, naka-wheelchair pa rin sa church. Pero yung kagalingan, para sa atin lahat yun. Para sa kanilang lahat yun. Pero bakit si kabiyaya number 1 lang ang gumaling? Eh, siya lang ang naniwala eh. Siya lang ang nag-declare. Siya lang ang pinamuhay yung salita ng pastor eh. Oh. Kaya napakalaking bagay. Kaya minsan nagtataka ko, bakit naman ganun Lord ang answer nyo? Lord, minsan may ganyan pa. Issue. Napaka-answer nyo naman Lord, bakit sila pinagpapala nyo?
Kami hindi. Eh bakit nasa ka pa pag linggo? Maglalaba ka lang. Kaya pinagpala kita ng maraming labahin. Maglaba ka na maglaba. Kaya dumadami lalo kasi labada. Okay? So mga kabiyaya, please, tayo po ay sama-sama at salo-salo. Kung anong pinukurot natin dito ng salita ng Diyos, kinakaya ng salita ng Diyos, dapat lahat po ay napag-aaralan natin. Amen? Palakpakan po natin. Tingnan niyo po ito. 1 Timothy 6:17, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly give us all we need for our enjoyment. Enjoy natin ang biyaya ng Diyos sa mundo na ito. Enjoy mo ang pagkain. Pagkain, enjoy mo yan. Hanggang hindi pa bawal. Hanggang hindi pa pinagbabawal. Pero syempre mga kabiyaya, mga kurot-kurot lang. Moderate. Kurot-kurot lang. 3 oras ka na kumukurot dyan. Kurot-kurot lang. Moderate po natin. At ingatan po natin ang ating katawan. Huwag mo lang sosobrahan. Okay? Enjoy lang natin ang buhay na ito. Enjoy natin kasama ang Diyos. Amen? Sa lahat ng pupuntahan natin, dapat kasama natin ang Diyos. Ayun, sabi niya, kasama natin ang Diyos. Pag may oras, lumabas kayo ng pamilya mo, enjoy kayo, mag-bonding kayo. Basta kasama niyo ang Diyos. Huwag niyong iiwanan. Huwag niyong aalisin sa inyong kaisipan na kasama natin ang Diyos. Dahil ang buhay natin dito sa mundong ito ay Macarius life. Ano ibig sabihin ng Macarius? Sige nga, simula ka na lang. Happy life. Happy life. Kaya dapat pagka magkikita-kita tayo dito, lagi nakangiti. Happy life. Happy life po ang meron tayo sa mundo ito. Number 3, enjoy complete and abundance in Christ. At ang ating big idea, in Christ, I am complete. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kumpleto na po ba? O kumpletuhin pa rin? Pinokompleto? O kumpleto na? Kumpleto na, tapos na. Kumpleto na po tayo sa ating Panginoon Jesus. Wala na pong kulang. Kumpleto na po tayo. Okay? Tayo po lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa iyo po, Panginoon, na mag-asa na po. Napag-aralan po namin